Assalamualaikum, magandang gabi. Atin ang alamin ang kaganapan ng Kabataang Bangsamoro sa nakalipas na linggo. Ito ang Al-Khabar Weekly, magbabalita ng kwentong may kwenta para sa Kabataang Bangsamoro. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Youth Commission. Isinagawa kamakailan ang isang mahalagang pagpupulong ng Technical Working Group o TWG para sa Sangguniang Kabataan Mandatory Training o SKMT sa Davao City noong Setyembre 6-7 upang likhain at tapusin ang framework at outline para sa SK Mandatory Training. Narito ang report. Idinaos ng Technical Working Group for SK Mandatory Training ang 2 araw na workshop sa Davao City. Ito ay upang bumuo at mag-finalize ng training framework at outline para sa SK Mandatory Training. Ito ay bilang paghahanda para sa mga SK officials na itatalaga matapos ang barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na October 30 ngayong taon. Ayon kay BICAD Chief Cecilia Pelobilio, ang pagpupulong ay naglalayong palakasin ng liderato ng mga kabataan. Hinihikayat niya ang lahat na maging bahagi ng pagpapatupad ng SKMT upang masiguro ang matagumpay na implementasyon nito. Samantala, binigyan diin ni BOC Commissioner for Maguindanao, Cotabato City and SGA na Serudin Dunding ang kahalagahan na itaguyod ang mga kabataan upang maging epektibong mga lider at maiwasan ang anumang uri ng katiwalian. Layunin ng inisyatibong ito na bigyan ng kapangyarihan ang mga kabataan sa pamumuno at pamahalaan. Inilahad naman ni Muhammad Abkari Alon, consultant ng nasabing aktibidad, ang mga pinagsamang ideya para sa unang draft ng training module mula sa mga nakaraang workshop upang hikayatin ng miyembro ng TWG na ilahad ang kanilang mga opinyon, rekomendasyon at mga mungkahi upang mas mapabuti pa ang nilalaman ng nasabing module. Sa pagpupulong, nagkaroon din ng kasunduan sa pagitan ng Komisyon at MILG ukol sa mga alituntunin para sa implementasyon ng SK Mandatory Training. Ito ay may kinalaman sa mga tungkulin at responsibilidad sa monitoring and evaluation, logistics, resource mobilization at iba pa. Sa mga darating na araw, nakatakdang magsagawa ng pagsasanay ang mga tagapagturo, kabilang ang mga mula sa iba't ibang sektor tulad ng MLGOs, LYDOs, BYC, YOs at mga dating SKs. Ito ay bahagi ng paghahanda para sa pagsasanay ng mga tinatayang 23,000 SKs mula sa buong rehiyon ng BARM. Sa pakikipagtulungan ng League of Ulama, Imams and Khutaba ng Butig, ang Bangsamoro Youth Commission Lanao del Sur with Marawi City ay nagsagawa ng 2nd General Islamic Symposium noong Sabado, Setyembre 9 sa Butig, Lanao del Sur. Narito ang report. Wala ang temang siyapon sa agamakan maparihala so ingdu pagtaw. Ang programa ay naglalayong pagyamanin ang mga talakayan na umiikot sa pananampalatayang Islam at ang mga kaugnayan nito sa pagtugon sa iba't ibang isyong panlipunan. Partikular na ang kinakaharap ng mga kabataang Bangsamoro. Dinaluhan ang nasabing aktibidad ng iilang opisyal at ulama, kabilang na si Mayor Attorney Dimnatang L. Pansar ng Butig, kasama sina Sheikh Ahmad Nur Salindawan, Dr. Abu Muin Hakim Masa, Sheikh Abdul Fida, Dr. Hasan Mustafa, Sheikh Nasruddin Ibn Abdullah, mga kinatawan mula sa mga institusyon, pinuno at organisasyon ng Islam. Samantala, isang magkatulad na hakbangin rin ang isinagawa ngayong taon sa Cotabato City kung saan idinaos ng BYC ang Young Ulama Peace Conference na dinaluhan ng mga kabataang eskolar na Muslim mula sa iba't ibang organisasyon upang mabigyan sila ng mga kasanayan at kaalaman na kinakailangan para sa pagbuo ng kapayapaan at paglutas sa mga suliraning pangkomunidad. Ang mga pagsisikap na ito ay alinsunod sa panawagan para sa moral governance na nagbibigay diin sa kahalagahan ng etikal at may prinsipyong pamumuno. Isang karangalan naman ang inuwi ng kabataang Bangsamoro na si Aisha Ambor Gandamra, tubong Lanao del Sur matapos nitong matanggap ang silver medal sa ginanap na final round ng Hong Kong International Mathematical Olympiad o HKIMO sa Hong Kong ngayong taon. Narito ang report. Nag-uwi ng silver medal ang kabataang Bangsamoro na si Aisha Ambor Gandamra
Sa nakaraang Hong Kong International Mathematical Olympiad o HKIMO Final Round Primary 4 na ginanap sa Hong Kong noong Agosto 25-28 ngayong taon. Ang HKIMO o Hong Kong International Mathematical Olympiad ay nilikha ni G. Wong Tin-chun, dating leader ng koponan ng Hong Kong Mathematical Olympiad. Layunin sa pagbuo ng nasabing organisasyon na itaguyod ang Mathematical Olympiad sa buong mundo. Ang pagsusulit na ito ay binubuo ng 5 pangunahing paksa: logical thinking, arithmetic, number theory, geometry, and combinatorics. Layunin sa pagbuo ng HKIMO na itaguyod ang Mathematical Olympiad sa buong mundo. Ang pagsusulit na ito ay binubuo ng 5 pangunahing paksa: logical thinking, arithmetic o algebra, number theory, geometry, and combinatorics. Samantala, ipinapaabot naman ng Bangsamoro Youth Commission ang pagbati nito kay Gandamra sa ipinamalas nitong tagumpay. At yan ang mga kaganapan ng Kabataang Bangsamoro sa nakalipas na linggo. Sa Alcabar Weekly, mga kwentong may kwenta para sa Kabataang Bangsamoro. Manatiling nakatutok sa mga pinakabagong kaganapan at balita. I-like, i-follow, i-share ang official social media account ng Bangsamoro Youth Commission. Bisitahin din ang ating official website sa byc.bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim at sa bumubuo ng Bangsamoro Youth Commission sa pangunguna ni BYC Chairperson Marjani Mimbantas Makasalong, ako, si Amirto Agaw, nagbabalita para sa Kabataang Bangsamoro. Mulit-muli, Kabataang Bangsamoro, ikaw ang pagbabago.